May nagtanong sa akin, magandang araw po, Boss Rai. Sir, hihingi po ako ng advice patungkol po sa text message na natanggap ko mula sa OLA. Since today is my due date, nag-send na po sila ng ganitong klaseng text. Sinadya ko po na hindi muna mag-reply at sumagot sa mga tawag nila dahil po masasakit na salita at mensahe na yung natatanggap ko. Sana po matulungan niyo po ako hinggil sa suliranin kong ito. Natatakot na din po kasi ako. Maraming salamat po. Ito po yung message ng OLA. Notice of failed visitation. Dear, our legal department is now conducting reviews with your account and conducting an investigation to find out if you are really capable of paying your debt and not defrauding or committing deceit acts. Once this process has been done, our department will be applying for a permit to travel to your location and conduct field visitation to your detailed address. We have been trying to help you, but you still ignore our calls and reminders. This time, a legal action must take place. Respond to this message upon receiving it. Thank you. Legal Department. If you have concern, please reach us to this number. Right. Mahusay ang itsura. Pero sa totoo lang, tinatawanan ko na lang itong mga to eh. No? Okay, bago po natin sagutin itong katanungan na to, no? Imbitahan ko muna kayo na suportahan po yung aking mga social media account po, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Mayin ho natin, okay, yung kanilang message, no? Pero ito ho, sasabihin ko sa inyo, no? Wag ho kayong matakot sa field visitation. Ano po, kasi actually, through field visitation, no, mas maiintindihan nyo po at makakapag-usap kayo ng maayos, no? Kasi kada message sa inyo na field visitation, ini-nervous ho kayo. Wag ho kayong nervyusin. Kasi ang field visitation, yan po ang traditional way, no, ng paniningil. No, hindi ho yan tawag-tawag na yan, message, hindi ho ganyan ang paniningil. No, ang paniningil ho is talagang pinupuntahan ho sa bahay yan. No? Pero kailangan po sundin ng kolektor o nung maniningil na pumupunta sa bahay ninyo at yung kumakausap sa inyo, yung kautusan po ng SEC, no, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Dapat to hindi niya ginagawa yung mga nakalistang bawal doon. Yun lang naman ho importante ron. Di po ba? Kasi ewan ko bakit ho kayo natatakot, no, pagka ho sinabing may field visitation. Sabihin nyo, sige ho, papunta kayo rito, no, na magkakaharap po kami at magkausap ng maayos. O, para malaman ho nila ano talaga yung kalagayan ninyo. O, di po ba? Wag ho kayong matakot sa field visitation. Kasi ako ho, field collector ho ako. Napupunta ho ako sa mga bahay ng aming mga kliyente. So, hindi ho masama yun, no? Wala hong bawal doon. Yun ho ang traditional way ng paniningil. No? At ginagawa ko ho yan since 1998. Oh, kolektor na ho ako, 1998 pa. So, matagal ko na hong ginagawa yan. Kaya walang bawal dyan, no? So, himayin ho natin itong message niya, no? Sabi ho dito, notice of field visitation. So, tataka lang ako, bakit may notice pa ng field visitation? Samantalang, pwede naman talaga silang magpunta. O, diba? Kaya lang, duwag nga itong mga ulan na to. O, diba? Kasi nga, nangaharas sila. Bakit? Aalamin natin na bakit sila nangaharas. Kasi sabi niyo ho kanina, due date niyo pa lang. Pero ito na yung na-receive niyo message. O, tingnan ho natin, ha? Our legal department is now conducting review with your account and conducting an investigation to find out if you are really capable of paying your debt. O, hindi ba naman mga tanga talaga? O, dapat yan during verification or CI, di ba? Alam na nila kung makakabayad o hindi. O, di ba mga tanga? Ba't ngayon pala nila yung imbestigahan? Oh, sige nga ho, kung ganong kabubuhan at katangahan itong mga hinayupak na ulan na to. Naibigay mo na yung pera, tsaka mo palang iimbestigahan kung may kakayanan magbayad. O, di ba'y bobo?
Mariosip itong mga ola na to. Sila mismo pinahihiya yung sarili. O, di po ba? Mga tanga talaga. O, tapos, and not defrauding or committing deceitful acts. Dapat to during credit investigation pa lang or verification, alam nyo na yun. Kayo ng kamote. Oh. Once this process has been done, our department will apply for a permit to travel. Bakit? Ba't kayo manghihingi ng permit to travel? Pandemic pa ba? Namaka ng kamote itong mga to. Alam na alam ninyo hindi nila ginagawa yung pag-field visit eh. Bakit kailangan mo mag-request ng permit to travel? Katawa ako sa inyo. Putang katangahan nyo. Ano? Pasensya na ho kayo, natatawa ako. No? Kasi bakit kailangan ng permit to travel? Pandemic pa po ba? Or problematic area po ba yung pupuntahan ninyo? Kailangan nyo ng permit to travel? Ano kayo ng kamote? Napaghahalata ho kayo. Hindi talaga kayo nag-field visit. Kasi nga, takot kayong humarap doon sa mga kliyente ninyo dahil pinag-haras nyo. O ayan. Sarili ninyong multo, tumatakot sa inyo. Mga bugo. Kamote kayo. Grabe. Natawa talaga ho ako dun sa sa kailangan pa daw ng permit to travel. Ibang klase itong mga ito. No? Saka due date pa lang. Due date nyo pa lang, kailangan ganito na kagad yung ma-receive na message ng inyong mga kliyente. Napakasasalbahin nyo naman. Tingnan nyo, hindi kayo sinasagot. Mano kung kausapin nyo ng maayos, i-message nyo ng maayos. Di ho ba? Kayo ang nagbabaon sa sarili ninyo eh. Di ba? Naggumawa na nga ho ng memorandum ang SEC, no? Inilista na ho kung alin ho yung bawal. Yung pa rin ang ginagawa ninyo. Napakatitigas ho ng ulo ninyo. Manong sumunod na lang ho kayo. O kung hindi nyo alam yung memorandum, Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Hanapin nyo, nasa website nila. Basahin nyo. Napakadali pong intindihin kasi inilista na ho nila yung bawal eh. Hindi nyo na ho hahanapin sa diksyonaryo o sa encyclopedia. Ano kayo ng kamote? Ano hong mahirap ba dun sa susundin nyo yung pag-uutos? Di po ba? Ano kayo ng tete? Nakita nyo, sinadya tuloy na hindi kayo sagutin. Sino may kasalanan? Di ba kayo? Paano kayong makakasingil ngayon? Tapos ngayon, tatakutin nyo pa doon sa field visitation. Hindi naman panakot ang field visitation eh. Trabaho talaga yan. Trabaho ko yan eh. Nakakatakot ba mukha ko? Hindi naman ah. Ang field visitation is a traditional way of doing collection. And I've been doing this since 1998. Tapos ipananakot nyo lang. Di ba naman mga tanga? Kasi hindi nyo ginagawa. Mga paghalata kayo, ba't manghihingi pa kayo ng permit to travel? Anong kalokohan yan? Manong anuhin nyo na lang, no? Ayusin nyo na lang ho yung paniningil ninyo. Kasi pag inayos nyo ho yan, ay naku po, tatahimik ho ang buhay, no, ng mga kliyente po ninyo. At kayo naman ho, makakasingil kayo na maayos. No? Hindi ho sa pagtatayo ng bangko. Ako, wala ho naging problema. No? Sila pa ho kusang nagbabayad. Hindi na ho ako inaantay pumunta ng bahay nila. Sila na ho nagpupunta sa opisina para magbayad. Kayo kung ano-ano pang kalokohan ng nyo. Sila pa ho mismo nagme-message sa akin, bayad na po ako. Ako naman, syempre, maraming salamat po sa uulitin po. Di ba? Kayo tatawag na lang kayo, magme-message, mananakot pa.
ng kamote. Oh, ganun tuloy nangyayari sa inyo. Di hindi kayo binabayaran. Katitigas kasi ng ulo ninyo. Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Inilista na po ng SEC yung hindi dapat gawin. Kung alin yung inilista, yun ang inyong ginagawa. Katitigas ng ulo ninyo. Mario Jose. Doon naman ho sa sa nagtanong, no? Para matigil na ho ito, bayaran nyo na lang. Mukha naman ho may kakayanan kayong magbayad. Ano po? So, kasi sabi nyo nga, due date nyo pa lang, sinadya nyo lang ho talagang hindi sagutin kasi nga, may mga harassment o pananakot na kayong na-receive. So, para matigil yan, bayaran nyo na lang po. No? Kung wala pa ho kayong kakayanan bayaran ngayon, pag-ipunan nyo, no? Tapos, pag nabayaran nyo na siya, huwag nyo na hong entertainin o huwag na kayong mangutang ulit. Kung talagang kailangan nyo manghiram, dun ho kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko manghiram. Gaya ho ng sinabi ko, pumunta ho kayo sa website ni SEC, no? Maghanap po kayo ng lending doon, no? Tapos pumunta kayo sa CIC. Pagka ho yung pangalan ng lending, financing at bangko ay nasa CIC rin, no? SEC, CIC, legit po yan. Okay? Sumusunod ho yan sa mga pag-uutos po ng SEC tsaka ng Bangko Sentral ng Pilipinas and even sa National Privacy Commission. Okay po. Ngayon po, kagaya niyan, kung talagang kayo sa tingin nyo naharas kayo, no? Nalabag ang inyong karapatang pandao, mag-file ho kayo ng complaint, no? Sa SEC, NPC, BSP. Pwede ho yan, no? Pumunta ho kayo sa kanilang website, no? Hanapin niyo po yung kanilang email address doon or ito po ifa-flash ko po sa sa ating screen yung yung mga email address na po pwede niyo po pagsendan ng inyong complaint. Ayan po. Okay po, i-attach niyo po diyan yung mga proof na kayo ay naharas. Okay, ngayon kung talaga hong desidido ho kayo, no, mag-file ho kayo ng kaso. No, harassment, no? Tapos po pwede rin kayong mag-file ng cyber libel, no? Depende ho 'yan sa ginawa sa inyo kung ano ho. So, pinakamaganda niyan is mag-hire ho kayo ng abogado, no? Kung wala pa ho kayong pang-hire ng abogadong pribado, pumunta ho kayo sa PAW. Kasi yung mga abogado na yan ho makakatulong po sa inyo, no? Sila po ang makakapagsabi sa inyo kung ano yung mga tamang kaso or mga dapat isampang kaso diyan sa mga nangaharas na ulan na yan. At manghingi ho kayo ng danyos para madala yung mga damuho na yan. May pa ano pa sila. Notice of field visitation. Hindi nyo naman ginagawa. Mario, mga duwag kayo Pero yung sarili nyong multo, takot kayo. Di ba? Kayo ng kamote. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.